Alam mo ba yung bawat barangay makikinabang program? Hindi siya basta ayuda core or paandar lang me. This time, legit na ramdam ng masa ang tulong at malasakit. Hindi pang cloud, pang real life talaga. Ito ang glow-up era ng bawat barangay. Yung dating, sana all at mukhang drawing na pangarap, ngayon, unti-unti nang nagmamanifest. Para sa isang scholar na muntik nang ma-pressure sa life pero piniling lumaban, ayun, proud finisher na. Slay malala. Para sa barangay na all together kumikilos, finally, hindi na fake news ang tunay na pagbabago. Real na bets. At sa oras ng sakuna, hindi ka mapapa-oh no dahil mas may gobyernong go na go para umalalay at rumesponde sa'yo. Hindi ka pababayaan sa ere. Promise. Kasi, deserve ng bawat Pinoy ang progresong hindi lang pang press release, kundi yung ramdam mo everyday ang positive change. Kaya dito, walang mali-left behind sa pag-asenso dahil ang peg natin, #bawat barangay, ida. Pilipinas na Imbag Amalom, Ilocos Region. Ito po ang programang Kapihan sa Ilocos. Ang Kapihan sa Ilocos po ay hatid ng Philippine Information Agency Ilocos Region at ang PIA po ay pinamumunuan ng ating Director General Catherine Chloe De Castro sa ilalim ng Presidential Communications Office sa pamumuno naman ng ating Secretary Dave Gomez. At dito po sa Region 1, we are headed by our Regional Head, Jen Lindsay Role. Ako po ang inyong lingkod, Rocky Bautista, at ako na naman po ang inyong pong makakasama sa isa na naman pong oras ng talakayan dito po sa ating kapihan. Katuwang ng ating Philippine Information Agency Ilocos Region ang iba't iba pong ahensya ng pamahalaan upang ihatid ang ating pong timely, accurate at relevant information para po mapakinabangan po ng ating mga mamamayang Pilipino. Live po tayong napapanood sa ating pong Facebook page through Facebook Live. Kasama po dyan po sa ating pong PIA Ilocos Region Facebook page. Kasama na rin po dyan ang 4 pong provincial Facebook pages ng PIA dito po sa Region 1. Nandyan ang PIA Ilocos Sur, PIA Ilocos Norte, PIA La Union at ang PIA Pangasinan. At gayon din pong napapakinggan tayo sa ating mga carrying radio stations region-wide. At ngayon din po, napapakinggan at napapanood na po tayo sa ating pong Spotify at YouTube platform. Ayan, marami na pong mga platform kung saan po mapapanood at mapapakinggan nyo ang ating pong kapihan sa Ilocos. So, nung nakaraang episode po ng ating pong kapihan sa Ilocos ay napag-usapan po natin with, of course, DOST Pag-asa. Kung ano po ba itong ating pong El Nino dahil nga po naglabas po sila ng kanilang El Nino Alert at tama po no na hindi po dapat natin tinatawag itong El Nino alert na to na super El Nino pero ito ay dapat very strong El Nino. And of course, nagbigay din po ng paalala ang atin pong DOST Pag-asa dahil ngayon po ay nasa onset na po tayo ng ating pong rainy season. At ngayong hapon po, nagbabalik po ang isa pong pinakasuki ng ating pong kapihan sa Ilocos, ang Philippine Statistics Authority Regional Statistical Services Office 1. And of course, this afternoon po, we have the Administrative Aid 6 nagbabalik po sa ating pong kapihan sa Ilocos, Ma'am Femi D. Marquez. Good afternoon, Ma'am Femi, and welcome po sa ating pong programang Kapihan sa Ilocos. So, good afternoon po, Sir Rocky, and of course, pati na rin po sa mga nakasubaybay po sa ating programa na Kapihan sa Ilocos. So, it's nice to be back, I guess. So, thank you again, Sir Rocky, for giving PSA an opportunity na i-promote din yung mga services namin sa civil registration and of course sa statistical rin po. Alright. Ngayon din po, joining Ma'am Fem, kasama din po natin, nagbabalik din po sa ating pong kapihan sa Ilocos. We have Statistical Specialist 2, Sir Joseph E. Estues. Sir Joseph, welcome back po sa ating pong kapihan sa Ilocos. Thank you, Sir Rocky. No? At least na nakabalik ulit kami at ma-promote ang aming mga programa. Lalo na may mga survey kami na nangyayari na at mangyayari pa itong buwan ng July. So maraming salamat po sa mga taga-subaybay at
mamaya po marami po tayong mga information na ibibigay po sa inyo. Maraming salamat po. Excited po tayo dyan, no, Sir Joseph. And nilook forward po natin ang ating pong diskusyon patungkol dyan po sa inyong pong pag-uusapan po natin ngayong hapon na ito. Dahil meron po tayong 3 topic. At gaya mo lang sabi ko kanina na meron po tayong 3 topic. Of course, we have this afternoon po, first time po sa ating kapihan sa Ilocos. We have statistical specialist 2, Ma'am Ranilyn K. Tambik. Ma'am Ayan, Rani. so good afternoon po sa ating Yes po. lahat and sa ating mga tagapakinig. And then andito din po tayo, first time po para i-promote din po ang mga PSA activity related po sa agriculture and fisheries po ng PSA. Yan, marami po tayo mga pag-uusapan this afternoon po related po sa statistics. Ayan, dahil nga po nandito po ang Philippine Statistics Authority Regional Statistical Services Office. At bago po tayo magpatuloy, of course, sa atin pong katalakayan dito po sa ating kapihan sa Ilocos, nais ko lamang pong i-plug ang ating text line na 0916696194 para po sa ating mga kababayan na gusto pong magtanong o di kaya naman po sa ating mga kababayan na nandyan po sa ating pong Facebook Live, maaari nyo pong ilagay ang inyong katanungan dyan po sa ating pong comment box. At para naman po sa ating pong mga media partners, maaari nyo pong ilagay ang inyong katanungan dyan po sa ating Zoom platform. And of course, hindi na natin patatagalin pa dahil nga sabi natin kanina, 3 ang topic natin ngayon. Unahin na natin yung pong topic ni Sir Joseph na patungkol dun sa July 2026 Labor Force Survey with Rider ng 2026 Annual Poverty. Patungkol saan po ba ito, Sir Joseph? Yun pong ating 2026 updating. Ay, hindi pa. Mali. Nasa ano po ako. Ayan. Patungkol saan po ba ang ating pong Labor Force Survey? Sir. So ito po ang ating labor force survey. Ito po ay monthly, no? Monthly na ginagawa ng PSA, no? Ito po ay survey tungkol sa pagkuha, no? Tungkol sa employment at mga unemployment, no? Kinokolekta dito yung mga tungkol sa employment, sa mga patanda rin po sa mga underemployment, no? Ito yung mga may trabaho nga pero sa tingin nila ay kailangan pa nila ng additional na oras o kaya additional na trabaho. And then kinukuha din na rin dito yung mga mga bilang ng mga nasa labor force, kung ilan na sila, and then yung mga datos tungkol sa kanilang trabaho. So, saan sila nagtatrabaho, kung anong sa industriya, bilang ng oras ng trabaho nila, at uri ng trabaho ng mga manggagawa. At yung kung naman nito, yung kanyang resulta ay magagamit natin, no, ng gobyerno at mga stakeholders natin sa pagbuo ng employment-related programs at policies. Yan nga po, no, Sir Joseph, dahil po nabanggit po natin na itong pong atin pong labor force survey ay ginagamit ng ating pong PSA and of course through other government agencies na pinag-aaralan natin kung patungkol ano po ba yung mga current state ng ating pong employment para sa pag-aaral ng kanilang pong mga proyekto, siguro mga programa na para sa kanila. And of course, measuring kung nasa na po ba tayo, no? Gano'n po ka-importante dapat na meron pong mataas na participation itong pong ating pong sinasurvey po dito po sa ating pong labor force survey. So dapat po para po talagang makuha natin yung exact, no, na datos, dapat talagang mataas po yung ating labor participation rate. So dapat po talaga lahat ng mga example ay napupuntahan, no? Napupuntahan ng ating mga statistical researcher o mga enumerator sa kanilang mga bahay-bahay. So kahit ilang callback, ang importante mapuntahan nila at makuha yung kanilang datos. Isa pa po dun sa pag-uusapan po natin ngayong hapon, Sir Joseph, yun pong tinatawag natin na Annual Poverty Indicator Survey. Patungkol saan naman po ito at gaano kahalaga na kinakandak natin ang ganitong klaseng survey, Sir Joseph? Ito naman pong APIS na atong Annual Poverty Indicator Survey. Ito po ay every 2 years, no, na ginagawa ng PSA. So, last nung 2024, ngayon 2026. Ang APIS po ay tungkol naman po sa kalidad ng buhay at kalagayan ng mga pamilyang Pilipino. So, ang kinukuha natin dito ay tungkol sa edukasyon, kalusugan, pabahay, no? Access sa tubig at sanitasyon, no? Kung ilang metro ba kalayo ang pinagkukuhanan nilang ng tubig, o kaya kung
kung gaano kalayo din naman yung mga kanilang mga CR, no, mga palikuran. At iba pang basic services, kinukuha din dito ang access ng mga pamilya sa mga social services at iba pang government assistance, no. Meron tayo ditong mga questions na binigay ng iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng sa ombudsman, no. May mga question dito kung tungkol sa mga bribery, mga corruption, no. At then nandito rin yung mga nakakatulong din dito sa pagsusuri ng mga kondisyon na may kaugnayan sa kahirapan at kapakanan ng mga pamilya. Ito kasing APIS ay isa sa mga ang datos nito ay isa sa mga ginagamit sa ating pag-compute ng poverty statistics. Siguro Sir Joseph, no, ang masasabi ko dito sa mga sinasabi natin ngayong hapon ay ito ay clear manifestation na tayo sa PSA talagang ginagawa natin yung work natin in studying yung ating pong lagay ng ating pong mga kababayan na hindi porket ay hindi talaga putso-putso kumbaga kung anong ginagawa natin. Dumadaan tayo sa talagang pag-aaral. And with that, sir, gaano po ka-importante din? Dahil natanong ko kanina kung gaano ka-importante yung participation when it comes dun sa survey, dun sa labor force. Ngayon naman po dun sa office po natin, gaano naman po ka-importante yung participation ng ating mga household para po talagang ma-ensure na accurate po ang iyong data na makukuha natin dito sa survey na ito. Ayun, dito naman po sa APIS, dahil nga may tungkol ito sa kalagayan, so dapat talagang kailangan nating papasukin, no? Papasukin yung ating SR or enumerator kasi nga kailangan niyang makita, no, kung ano yung mga nasa loob. So baka isipin niyo akyat bahay pero hindi po, no? Kasi may mga tatanong doon na i-check kung anong meron ka, mga appliances. So ganoon lang, i-check kung nasaan yung palikuran nyo, saan yung CR, nasaan may access ba ito sa tubig, ganoon. Yung housing characteristics, no, titingnan nila kung ano yung wall mo, kahoy lang ba, makeshift o barong-barong, o ano yung dingding nyo, o ano yung roof nyo, ito ba yero o tolda lang, ganun. Para po talaga pong, kasi talagang kailangan nating makita kung ano talaga yung kalagayan ng pamumuhay ng mga Pilipino. Sir Joseph, question lang po. Dahil nga po, 'di ba, marami po tayong ginagawang survey dito po sa PSA. Isa na lang po diyan yung POPS and CBMS natin. Tapos meron pa po tayong APIS po na parang kinda similar dun sa mga datos na kinakailangan po natin sa APIS at saka dun sa POPS and CBMS. Pero ano po ba yung kainaibahan nito? Yung iba kasi may mga question din na galing sa CBMS na meron din sa APIS. Kasi nga syempre kailangan ng continuity, 'di ba? May reference period kung kailan kinuha yung sa APIS o yung sa CBMS, kung ano yung reference period nila. Ito naman reference period ngayon. So ano na ngayon yung kalagayan mo ngayon, itong 2026. So yun yung natin basihan kung ano yung resulta naman ngayon compare noong sa resulta na sa CBMS. Kumbaga nagbibigay ito ng real-time na datos Yes, sir. po. Ayan, ganoon pala yun. Ngayon naman po, Sir Joseph, dahil po malamang sa malamang ang ating pong mga kababayan ay medyo may pag-agam-agam patungkol dito po sa ating pong mga survey na ginagawang ganito. Ano po ang atin pong mai-ensure po sa ating mga kababayan na protektado ang kanila pong confidentiality when it comes dito po sa mga data na hinihingi po natin? Ang mga SR po natin ay talagang nag-training po sila, no? Nag-training po sila ng 5 araw. So, nasabihan din sila kung ano yung dapat nilang gawin tungkol sa ating pag-enumerate, no? Pag house to house. So, lahat po sila may dalang ID. Lahat po sila naka-uniform. Kung hindi man naka-uniform kasi nga dalawa lang yung yung t-shirt na ibibigay sa kanila, may ID po sila. And then, lahat po sila ay pumirma ng privacy, data privacy. So, lahat po ng makukuha ay talaga pong tayo lang, yung enumerator lang at kayo na respondent ang nakakaalam. So, pati kahit naman po doon sa questionnaire, nandun naman po sa front page noon na may data privacy po lahat, no? May protektado po kayo ng data privacy na hindi po lalabas at hindi po magagamit sa anuman. Kahit po sa korte, hindi po magagamit ang inyong datos. At lumalabas naman po ang datos ng
PSA na in numbers na lang. Wala ka nang makikitang pangalan kung sino man yon. Mahalagang paalala yan, no? Dahil nga po, marami talagang mga nag-aagam-agam po tungkol dyan. Pero ngayon naman po, I believe ang ating pong PSA, hindi po magagawa ng PSA ang ating pong survey ng walang mga katuwang. Kunyari, mga partners po natin. Ano po ang mga role ng ating pong mga partners, kagaya na lamang po ng lokal na pamahalaan na ginagampanan po nila patungkol dito po sa survey na ito? Gaano po sila kahalaga para Yes, po sir. dito? Sa bawat survey namin, lahat no pumupunta sa mayor. Kung hindi man available si mayor, ang kanyang kung sino man yung administrator, and then importante, lahat may sulat na pinapareceive, pati din po sa barangay, lalo na sa barangay kapitan, no, pinapaalam na mayroong mangyayaring survey. Kung minsan naman, yung mga ating mga enumerator ay sinasamahan mismo ng mga taga-barangay para mas mabilis na matukoy kung sino yung mga may interview. Kasi nga, ito ay survey, meron kaming listahan kung sino lamang yung pupuntahan. No? Hindi po tutulad ng census na lahat ay sample, pero ito po kasi ay survey lang. Kaya, for example, kung sa 10 magkakapitbahay, isa lang doon ang masasample. So, tukoy na po, no? Randomly selected na kung sino na yung mga pupuntahan na bahay, may mga pangalan na po, no? Pupuntahan. Ay naman po, Sir Joseph, dahil nga po dito po, I think malapit na ang atin pong data collection para dito sa survey na to. Kailan po ba ang ating pong data collection at enumeration po para po dito sa ating pong survey na ito? Yes, sir. So, sa ngayon, ang training ay hanggang July 7 at ang start po ng kanilang data collection ay from July 8 to July 31. So, meron silang 21 days na gawin lahat yon. Umulan, umaraw, talagang kailangan nilang matapos yon dahil nga meron din tayong hinahabol, no, na releasing ng mga datos na ito. Ayan, Sir Joseph, at bago po tayo magtungo sa isa pa pong topic po natin, ano na lang po ang ating pong paanyaya para po sa ating mga kababayan na suportahan ito pong ating pong back-to-back na ating pong survey na ito. Sir. So, sa mga po sample natin sa LFS at saka APIS, no, Labor Force Service at sa APIS, ibigay lang po natin, no, ang ating tamang sagot, no? Kasi kung tama yung sagot, tama yung datos, tama po yung plano na magagawa po ng ating gobyerno. So, yun lamang po. Maraming salamat po. Ayan, thank you so much po, Sir Joseph, para po dyan po sa ating pong July 2026 Labor First Survey with rider ng ating pong 2026 Annual Poverty Indicator Survey or yung ating pong APIS. Ayan, wala naman po sa patungkol sa labor and of course dun sa poverty indicators natin. Punta naman po tayo dun sa aquaculture and farm po natin. Ma'am Ranilyn, ayan po, ano po itong ating pong 2026 updating of list of aquaculture farms po natin? Ayan po, sir. So, bali ang PSA po, nagkakandak po ng 2026 updating of list of aquaculture farms po ngayon. Ano, sir? So, bali ito is nationwide activity na isinasagawa para makompleto at updated ang listahan ng ating aquaculture farms sa buong bansa po. So, pag sinabi nating aquaculture farms, ito po ay mga fish ponds, fish pen, mga fish cages, tsaka iba pang aquaculture farms po. Ayan. Bakit po ba mahalaga na ginagawa po natin itong pag-aaral po na ito, Ma'am Yes Ranilyn? po. So, very important po ito na listing procedure or activity ng PSA kasi ito po ay ginagamit as sampling frame, yung resulta nito, para sa aquaculture survey na kinakandak ng PSA po. So, pag kompleto po or reliable po yung nakuha natin na listahan, ang resulta po nito is magiging reliable, timely at saka accurate din po yung resulta ng aquaculture survey po na nire-release natin na quarterly. Ayan po. Tama po. Pero dito naman po sa ating pong survey na ito, at Ma'am Ranilyn, sino po ang ating pong mga sakop dito po sa ating pong ULAF? So, yung mga SRs po natin, ang pinupuntahan po natin is mga aquaculture farms. So, yung mga aquaculture farms natin ay bibisitahin ng SR sa mga barangays na nakalista ng 2023 ULAF and then also yung mga non-ULAF barangay na hindi po nakuha
noong 2023. So, lahat po ng barangay and municipality ay pupuntahan po ni SR po. Ito po, Ma'am Ranilyn, magandang tanong po siguro ito dahil ating pong ulap po, para po ma-look forward na din ng ating pong mga kababayan, ano po ang mga impormasyon siguro na kailangan po nating kolektahin at para mapaghandaan na din po nila? Opo. Para po sa ating mga respondents, ang mga information po na i-collect po ng ating mga SRs ay mga name and address ng Aqua Farm, of course, and then yung legal form of organization, yung type of Aqua Farm, yung water environment, kung ano po yung water environment, and then culture system, management system, yung area tsaka volume, and also yung mga culture na species na kinoculture po natin dun sa Aqua Farm po natin. So yung mga yun po ang kailangan po nating malaman. Ito naman po, dahil po nasabi ko din po kanina, na-clarify din po natin kanina kay Sir Joseph, yung pong agam-agam ng ating pong mga kababayan patungkol dun sa ating mga enumerators, dun sa ating pong LFS at saka dun sa APIS, para naman po dun sa part na po ng ULAF, para naman po ma-ensure na lihitimo itong mga enumerators po natin dito po sa atin pong ULAF. So same din po sa LFS, ang protocol po ng PSA, dapat po may ID siya. And then uniform na may logo ng PSA. And then pwede pong verify po ng respondents yung ID. Pwedeng tawagan yung number po na nakalagay po sa ID card po ng SRs. Ano naman po siguro ang ating pong message sa ating pong mga operators po, mga aquaculture operators po? So lahat po ng aquaculture farm operators po natin, inaanyayahan po natin na i-support po ang listing po na ito kasi very important po siya para makapag-come up po tayo ng reliable and accurate na statistics sa aquaculture na sector po. Ang gandang paalala po yan nung wala kay Ma'am Ranilyn. Ngayon naman po, isa din po ito dahil nga po nasabi natin din kay Sir Joseph kanina yung patungkol dun sa papel ng lokal na pamahalaan. Sabi po ni Sir kanina yung mahalagang papel ng ating pong mga partners lalong-lalo na sa lokal na pamahalaan. Ngayon naman po dun sa ating pong ULAF, ano naman po ang mahalagang papel ng ating pong mga lokal na pamahalaan para po dito sa ating pong implementasyon ng ating pong ULAF ngayong taon po? So very important po yung support po ng ating mga LGUs, lalong-lalo na yung mga barangay. Kasi po sila po yung mas may alam po dun sa mga aquaculture activity, dun sa barangay na yon. And then, pwede nila na may assist po yung SRs para makuha po lahat ng mga aqua farms po doon po, sa lugar na yon. Ayan po. Ito po mga ating mga field personnel po natin para dito po sa atin pong ULAF, Ma'am Ranilyn. Ano po ang mga training na ibinigay po natin sa kanila para ma-ensure natin siguro na talagang accurate po ang ating kung makukuhang mga impormasyon mula po sa ating mga respondents. Ayan, so bali po ang PSA ay nagkakandak po ng trainings. Bali 3 levels of training po yun. Yung pangatlo po is training ng mga SR. So sa training ng SR, doon po nadidiscuss lahat po ng concept, tsaka yung mga procedures and mga instruction po sa listing. And also po, para po ma-make sure po na masundan po yung concept, may mock interview po na kinakandak during third level training para ready na po sila for listing po. So dumaan sila sa masusing pagtitraining, pag-iensayo para po ma-ensure natin na ma-accurate po ang ating pong makuhang datos para po dito sa ating ULAF. Tama po na Ma'am Ranilyn. Ayan po, time check po tayo siguro. It's already 1:35 po. Siguro let's pause for a short break po muna Ma'am Ranilyn, Ma'am Fem, Sir Joseph, at magbabalik po ang ating kapihan sa Ilocos makalipas ang ilang paalala. Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagyo na naman, kaya tara samahan niyo kung i-remind ang mga kababayan nating magsasaka at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha. Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. #panatag ang mayalak. Maging panatag.
May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba din ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na sir, may protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Mabigat ng konti. Good news para sa mga grantees ng Expanded Centenarians Act na 80, 85, 90, 95 at 100 years old. Para matanggap ng mas mabilis at safe ang inyong mga cash gift, digital o electronic fund transfer na ang ating pamamahagi. Pumunta lamang sa official website ng NCSC para ma-download ang updated claim form. Pwede rin magtungo sa inyong OSCA o LSWDO para personal na makuha ang form. Piliin o i-check lamang sa updated claim form kung saan ninyo ito nais matanggap. Pwede ang bank account na ginagamit para sa GSIS, SSS, PIBAW, pension, o anumang savings account. Maaari din mag-open ng Land Bank Piso account. Pwede rin ng GCash basta verified o kaya sa pinakamalapit na Palawan Pawn Shop sa inyong lugar. Tandaan, dapat nakapangalan sa ECA grantee ang napiling bangko o GCash account. Matapos sagutan ng form, maaari na itong ipasa sa OSCA o LSWDO. Kalakip ang mga kinakailangan dokumento tulad ng PSA, birth certificate o national ID o digital NSCID, one whole body picture at bank verified deposit slip o printed screenshot ng GCash profile information. Hintayin ang notification o tawag mula sa NCSC Regional Office para sa confirmation ng transaction account at online crediting ng inyong cash gift. Sa lahat ng mga qualified grantees ng Expanded Centenarians Act Program, less hassle at mas mabilis na ang pagtanggap ng inyong ECA cash gift. Dahil sa digital o electronic fund transfer, kay bilis ng serbisyo, deserve na regalo, diretso sa inyo. Nagbabalik dito po sa ating pong programang Kapihan sa Ilocos. Kasama pa rin po natin ang Philippine Statistics Authority Regional Statistical Services Office 1. Balikan po natin yung ating pong usapan with Ma'am Rani Lindon po sa atin pong updating of list of aquaculture farms or yung ULAF po. Kailan po ba gaganapin po ang atin pong ULAF, Ma'am Rani Lindon?
Ayan po. So, bali po ang ULAF, nag-start na po yung enumeration ng June 29. And then, mag-end po ito ng August 7. August 7 po yung target po ng SRs. So, asahan po natin na yung mga SRs po natin is bibisitahin yung aqua farms po nila ng mga barangay Monday to Friday, including yung Saturdays tsaka po holiday po. Ayan. Kanina po, nag-uusap po kami nila Ma'am Ranelyn, Sir Joseph, at Ma'am Fem, patungkol po dito po sa ating pong ULAF po at bahagi po nung napag-usapan po natin off-air ay yun pong mga misconceptions patungkol dito sa ating pong ULAF. Ano po ba yung mga pangunahing mensahe po ng ating pong PSA na kailangan po nating i-debunk siguro na mga common misconception po dito po sa ating pong ULAF, Ma'am Ranelyn? So, bali ang ULAF po, ito po ay, yung nasabi po kanina, hindi po ito gagamitin for taxation kasi mostly po nanghihinayang yung mga respondents na magsabi ng totoo kasi nga po takot po sila na ganon. Hindi naman po ipapasa sa BIR, tama po? Ayan po. So, hindi po gagamitin sa taxation, sa any law enforcement po. So, bali, ang purpose po nito is for statistical lang po. Ayan. Ayan. Maraming salamat po, Ma'am Ranelyn, para sa ating pong discussion patungkol sa ULAF. Tawid naman po tayo with Ma'am Fem na kanina pa excited sa kanyang discussion para po dito naman sa Administrative Petition for Correction Automated System or yung ating pong APCAS. Kasi nung last na nagkita po tayo with, of course, Ma'am Fem, ay pinag-usapan natin yung premium annotation. Ano po ang kinaibahan nitong ating pong premium annotation dito po sa ating APCAS, Ma'am Fem? Actually po kasi yung premium annotation, yung gagawin nyo if na-receive nyo na yung approved petition ninyo. So with APCAS po or yung Administrative Petition for Correction Automated System, parang i-digitalize lang po niya yung process ng pagpa-file ng correction. Kasi kung matatandaan po natin, meron po tayong batas na nag-aalaw ng administrative petition, which is yung RA 9048 and RA 10172. So with the help of APCAS po, lahat po ng transmittal and process will be done online. Kasi yung manual process po natin, itatransmit po natin yung document through our courier or snail mails, which is nagko-cost talaga siya ng matagal na process. But with the APCAS, scan send na lang po siya. Online kasi siya, lahat po ng transmittals and the decisions, kung approve siya or kung may correction, kung may mali sa sinubmit, everything will be done online na po. Yan po talaga ang regalo no, ng digitalization sa atin, yung pag-expedite ng ating pong mga process. Ayan po, Ma'am Fem, dahil po nasabi nyo kanina, itong pong ating pong APCAS ay patungkol dun sa pagtatama or corrections natin dun sa ating pong mahahalagang dokumento kagaya ng birth certificate. Kagaya ko po na isa pong individual na may mali sa ating pong akin pong birth certificate. Hindi ko alam kung paano nangyari na ang aking pong spelling ng pangalan ng tatay ko ay mali sa aking birth certificate at hindi po nakita ng aking magulang. Ano po ang mga pwede pong i-correct dito po sa atin pong APCAS, Ma'am Fem? So, ang coverage lang po ng APCAS is yung RA 9048 nga po, which includes po yung correction of clerical or typographical errors. Yung kagaya nga sabi niyo, sir, yung misspelled na name ng father nyo, and yung correction of first name. And yung sa RA 172 naman po is yung sa sex or gender at saka yung sa birthday po. Birth date lang po. Kasi yung sa year, ibang usapan na po yun. Hindi na po siya cover ng RA 10172. Ano pa po yung mga ma'am? We have typical error. Yung mga pangalan po, pwede po bang palitan through this APCAS Yes po? po, yung change of first name or CFN under RA 9048. Okay, yan po. Ngayon naman po, in case ng ating pong mga nakikinig pong mga kababayan at nanonood pong mga kababayan ay napapakinggan po nila ito at biglang nag-pop up sa kanila na ay may mali sa aking pong birth certificate or anong pang mga vital na mga dokumento, saan po sila unang dudulog po para po dito po sa atin pong APCAS? Of course po, ang process natin is mag-start po sa ating local civil registry office kung saan po tayo nakarehistro. In cases naman po na hindi po tayo, kunyari po is nakapangasawa ka dito,
or from Mindanao ka, tapos nandito ka sa La Union, meron po tayong tinatawag na migrant petition. Pero for now po kasi hindi pa siya cover ng APCAS. Kaya dadaan pa rin po siya sa manual process. Po, isa pa pong malaking katanungan perhaps ng ating mga kababayan ay magkano po ba ang babayaran kapag magpapaproseso po through our APCAS program po, Ma'am Fem? Same rin po with the manual process. For clerical errors po, approximately 1,000. And for the change of first name or correction po sa sex or birthday, approximately 3,000. Pero of course, our local government units may charge additional fees. Depende pa rin po Depende yun po. doon sa ating mga LGUs. May mga miscellaneous po ng mga Yes fees. po. Ayun naman po. Pero Ma'am Fem, can you give us an idea kung paano po ba yung proseso nito step by step para po na rin sa ating mga kababayan para mas maging guided sila para po dito sa kanilang pagpaproseso through our APCAS? So first po is yung preparation po. Yung sa mga requirements po kasi, mas mabuti pong pumunta po muna tayo sa local civil registry office. Kasi, di ba, for example po, kumuha tayo, parang ikaw sir, di ba, kumuha ka ng record mo, ng certificate of live birth mo. Nakita mo na wrong spelling yung name ng father mo. So, parang pupunta ka muna sa local civil registry office kung saan ka nakarehistro. And then, ibibigay na po nila yung mga requirements to prove na yun talaga yung spelling ng pangalan ng father mo. And then, second po is yung filing. Doon na po mag-i-start po na i-check po nila yung sinubmit yung requirements. And then, gagawan na po nila ng petition. Yung gusto nyong ipa-correct. Of course, may posting or publication na rin po siya for clerical errors po. Ang notice is posted for 10 consecutive days. Tapos kapag change of first name naman po or gender, kailangan po kasi ng newspaper publication na required for 2 consecutive weeks. After that po, dahil sa APCAS po, hindi na natin kailangan na ipadala yung documents or yung mga requirements through courier or snail mail. I-upload na po ni local civil registry office through that system po. And after siguro ng publication and everything, kapag na-approve po yung petition ninyo, yung approved na decision is through online din. Hindi na kailangan na ipadala ni central office, from central office to our local civil registry office. With that po, ano rin po tayo ng paper, naka-reduce of course. Kasi, and that time din po ng processing. Kasi pag manual process, 3 to 6 months. With APCAS po, less than a month siguro or 3 months na ngayon po. Kasi currently po, nag-roll out pa po yung mga provinces po natin sa mga municipal civil registrars po natin. And sa Ilocos region po, as of today, we already completed po 3 provinces, La Union, Ilocos Sur, and Ilocos Norte with the rollout. And waiting na lang po kami kay Pangasinan. Actually, ngayon, sir, may training sila for 5 na municipalities. So, waiting na lang po kami sa 25 na municipalities. And makukompleto na po namin yung 100% na rollout ng APCAS. Yan po pala ang ating po magiging proseso through our APCAS. Ito naman po, Ma'am Bem, siguro, nais ko lamang pong itanong ano po ang ating pong tips sa ating mga kababayan na gusto pong mag-avail dito po sa ating APCAS dahil hindi naman talaga biro ang proseso dito po sa APCAS. It will take you time. Although shortened na siya, pero it will still take you time. Ano pong may papayo natin sa kanila? Siguro, ang advice ko lang, sir, sa ngayon pa lang, no, i-check nyo na yung record nyo. Lalo na kung medyo hesitant kayo, baka may mali or what sa mga record ninyo. Kasi ugali naman ng mga Pilipino. kung kailangan na talaga, tsaka lang nila ipapakorek and then sasabihin nila kasi kailangan na namin sa ganito, ganyan. So, sa ngayon pa lang, i-check nyo na yung record ninyo kung talagang correct yung spelling and lahat ng nakalagay sa record ng certificate of live birth, marriage. Tapos, when you're filing po for petition kasi kailangan ng personal appearance. Pero may instances po kasi na yung ibang
document owner is nasa abroad na and then makikita nila na wrong spelling pala yung record, pwede naman pong mag-authorize ng authorized representative through authorization letter or special power of attorney. And then, of course, patience is the key talaga po. Kahit naman po na sinabi natin digitalize na siya, kailangan pa rin po nating hintayin yung tamang proseso. Of course, sa PSA, process lang yung ginagawa namin. And hindi naman po kami nagmamagic na upon filing, di ba? So, kailangan talaga, ngayon pa lang, i-check na yung record para kung may mali man, pwede na natin siyang ipakorek para hindi lang natin siya papakorek kapag nakita na nating may mali. Maganda po yun, no, na una pa lang ay, or earlier days, dapat tinitignan na natin kung may inconsistencies doon sa ating pong mga mahahalagang dokumento. Ito po, bago po tayo magpatungo doon sa ating pong final message, ito lamang po, nais ko pa lang pong malaman kung ano pong saloobin nyo patungkol dito po. Dahil nga po ang ating pong PSA, marami pong ginagawang mga programa at proyekto patungkol sa statistics. Nag-aaral po tayo patungkol sa data. Gaano po ka-importante that our people po, ang ating mga kababayan, ay sinusuportahan nila ang mga proyekto at programa ng PSA? Siguro umpisa natin with Sir Joseph. So, sa lahat po ng mga mapa-survey man yan, mapa-census talaga, yung cooperation talaga importante. Kasi kung hindi mo makuha yung tamang datos, no? Syempre, mali yung programa na may bibigay ng gobyerno. So, dapat talaga yung cooperation nila, ibigay nila yung mga tamang sagot, no? Hindi yung safe na sagot na. So dahil nakakita kayo ng taong gobyerno, sabihin niyo lahat mahirap. Hindi naman po ganoon nga. So dapat sabihin po natin yung tama lang. Kung ano yung tanong nila, wag po nating wag po tayong magsinungaling, no? Sabihin po natin yung tama para po tama din po yung makuha namin ng datos at tama din po yung magamit ng gobyerno o mga stakeholders natin na datos. Baga, Sir Joseph, no, be as much as possible accurate dun po sa Yes ating po. mga sinasabing mga datos. Dahil nga po, mahalaga yung input nila dahil ang output natin dito ay yung mga proyekto at programa Yes, sir. para sa kanila Para- din naman, at mapakinabangan po nila. Tama, sir. Ayan po. With Ma'am Ranilyn naman po. Sa part po ng agriculture and fisheries sector naman po, bali same po sa sinabi ni Sir Joseph, yung cooperation po ng ating mga respondents at lalong-lalo na po din po yung sa mga LGUs po kasi sila po yung mag-a-assist at gagabay po sa ating mga SRs pagdating po nila dun sa field para makuha nila yung tamang datos tsaka kompleto po na makuha yung mga listahan po. At lalo na ang ating pong agriculture at fisheries sector, talagang napaka-importanteng sektor po yan ng ating pong lipunan, no, Ma'am Ranilyn. With Ma'am Fem naman po, gano'n po ka-importante that ang ating pong mga kababayan ay sinusuportahan nila ang mga proyekto at programa ng ating pong Philippine Statistics Authority? Of course po, modernize naman na po kasi tayo. So, with this po kasi hindi lang po oras nila yung hindi lang po yung oras nila yung parang nakakatipid sila sa oras kasi parang ganon. And with kailangan din ng cooperation, of course, makikooperate kung ano ang kailangan ng isang ahensya. Kasi lahat naman po ng sinasabi sa mga pinupuntahan nila is para naman din sa ikakabubuti nila. Maganda po yung mga naging input mo ng ating pong mga kasama po dito mula sa PSA RSSO1. At ngayon po, hingin na po natin ang final message po ng ating pong mga kasama po mula sa PSA RSSO1. Siguro unahin na natin ang Administrative Aid 6 mula po sa ating pong PSA RSSO1, Ma'am Femi D. Marquez. Of course, so thank you, Sir Rocky, of course, for inviting us, PIA. And I think I will take this opportunity na rin po para sabihin sa ating mga kababayan na sa mga nanonood sa atin na starting on July 6 po, Monday,
lahat po ng mag-avail ng civil registry documents sa ating mga CRS outlet is by appointment na po. Hindi na po kami mag-cater ng walk-in po. And for the appointment po, pwede niyo po siyang ma-access sa appointment@psa.gov.ph po. And kung may mga projects man po ang mga LGUs, meron din po kaming mobile civil registration kung saan po yung serbisyo po ng PSA ang nilalapit namin sa inyo. Mag-request lang po kayo sa office namin. Mag-letter lang po sila. Yan po ang ating pong mission to bring the services of government closer to the people. Ayan naman po. Maraming salamat po, Ma'am Fem. Ngayon naman po pakinggan natin Statistical Specialist 2 mula po sa PSA RSSO1 pa rin, si Ma'am Ranelyn K. Tambig. Ayan po. So, thank you po sir sa pag-invite sa atin dito sa kapihan po. So, i-take ko na din po itong opportunity na to na i-promote po yung mga survey po ng agriculture statistics. Bali po, thank you sa pag-support sa mga nakaraang survey po na nakandak sa second quarter this June, yung sa fisheries, sa crops, and then sa livestock and poultry household po. So, bali po ongoing po yung livestock and poultry household establishment na survey ngayon, first and second week ng July, and then of course yung corn production survey po. And thank you po sa pagsuporta. Ayan. Thank you so much po, Ma'am Ranelyn. Yan po ang ating pong Statistical Specialist 2 mula sa PSA RSSO1. Ngayon naman po, pakinggan din po natin ang final message mula kay Sir Joseph E. Estuesta, still Statistical Specialist 2 mula sa PSA RSSO1. Okay po, no? Papasalamat po ang buong PSA sa lahat po nating respondent. Mapa-household po man po yan o sa mga establishment based na ating mga surveys. So, thank you rin po sa ating mga LGUs, mga barangay officials, sa ating mga stakeholders at mga partners, lalo na po ang media, no? Ang PIA, mga ibang media partners po natin na siyang tulay para po malaman ng ating mga kababayan ang ating mga programa. So, kaya po nang sinabi ko kanina, sa tamang datos, tamang programa po ang magagawa. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir Joseph. And of course, maraming salamat sa ating pong lahat na mga nakasama mula sa PSA RSSO1 ngayong hapon na ito. At dito na po nagtatapos ang ating pong kapihan sa Ilocos ngayong hapon. Maraming salamat po sa lahat ng ating pong nakasamang nanood at nakinig dito po sa ating pong programa. Ito pong kapihan sa Ilocos, programang hatid ng Philippine Information Agency. Munti ko nang naibahan ang aming pong ahensya, Philippine Information Agency. Ating pong PIA ay pinamumunuan ng ating pong Director General Catherine Chloe De Castro sa ilalim ng Presidential Communications Office sa pamumuno ng ating Secretary Dave Gomez. At dito po sa Region 1, we are headed by our Regional Head, Jeneline C. Rolle. Ako pong inyong lingkod, Rocky Bautista, Information Officer 1 mula sa PIA Ilocos Region. At dito po sa PIA, kami po ay nagsasabing a well-informed Filipino is an empowered Filipino. Maraming salamat po.